breakup ko, sis, dapat bang ganito? Dapat nga bang pagsisihan ang pagbe-break niyo ng unang boyfriend o girlfriend niyo? Tanungin natin ang ating mga bisita. Eto na sila. Pinagsisisihan nga ba nila o hindi ang pakikipag-break up sa kanilang first jowa? Iwamoto. Hindi ko pinagsisisihan na makipag-break sa unang boyfriend ko. Dahil kung hindi kami nag-break, hindi ko makikilala yung love ko ngayon. Paolo Abilino. Hindi ko pinagsisisihan makipag-break sa first girlfriend ko kasi parang both kami na may fault at saka both naman kami nag-benefit from the relationship. So parang it made us a better person right now. Jenica Garcia. Hindi po ako nagsisisi na natapos kagad ang una kong relationship sa una kong boyfriend dahil marami naman po ako natutunan. Hero Angeles. Hindi ko pinagsisisihan ang first breakup ko dahil that time masyado pa akong bata at marami pa akong pwedeng matutunan tungkol sa love. Yasmin Curdy. Hindi ko pinagsisisihan ang first breakup ko kasi batang isip pa ako noon. Saka ilang taon lang ako noon. Saka para lang kami naglalaro. Walang pagsisisi dahil ang ending, sila ang wagi. Malamang matinding mga payo ang matatanggap ng ating mga letter senders today. Sasagutin na nila. Bad influence daw ang boyfriend niya, kaya naman nakipag-break siya. Ang sulat ni Bianca ng Taguig ang una nating babasahin sa pagbabalik yan ng... Sis! Welcome back to Sis at eto na ang first letter na galing kay Bianca of Taguig. Dear Sis, I'm Bianca, 24 years old at manager sa isang fast food chain. Breadwinner ako ng family, kaya naman estudyante pa lang ay sub-sub na ako sa trabaho. Dahil dyan, pagka-graduate ko lang ng college ako nagkaroon ng oras na tumingin sa mga boys. First boyfriend ko si Ronald. Nagkakilala kami sa fast food chain kung saan ako nagtatrabaho. Customer siya at cashier ako noon. Love at first sight ang nangyari sa amin noon, kaya naman sa loob ng 2 linggo ay napasagot niya agad ako. Mayaman sila Ronald at di na niya kailangan magtrabaho para mabuhay, kaya naman pa easy-easy lang siya. Okay lang naman sa akin ang ugali niyang yon, pero ang hindi ko gusto ay ang paggamit niya ng bawal na gamot. Hala. Sinabihan ko na siya na itigil ito pero ayaw niya akong pakinggan. Sa halip gusto niya na gumamit din ako. Sis, mahal ko si Ronald pero ayokong bumigay sa bisyo niya. Tama. Kaya kahit masakit, nakipag-break ako sa kanya. Tama. 1 year na kaming hindi nagkikita, pero hinahanap-hanap ko pa rin siyang parang bawal na gamot. Uy. Ano ba ang pwede kong gawin para makalimutan siya? Maraming salamat from Bianca. Ito na, unahin natin si Hero. Yung close dun sa boyfriend niya, sa ex-boyfriend niya, or mga kaibigan no na sabihin niya yung tungkol Paano sa kung nangyayari. addict din Tapos baka mabigyan ng payo kasi kung siya hindi siya pakinggan, baka kung sakala yung mas close sa kanya. Or baka merong concern pa rin nga talaga yung si Bianca dun sa kanyang ex. Ang ating susunod na letter ay mula kay Danny ng Quezon City. Go, Ate Janice. Sis, mula high school ay girlfriend ko na si Cynthia. Unang girlfriend ko siya at masasabi kong wala namang kaming naging problema sa aming pagsasama. May konting tampuhan at away pero hindi naman siya lumalaki. Sabay kami na-graduate last March. Plano namin ay isang school lang mag-college pero dahil sa bigla ang pagkamatay ng aking ama na siyang tumataguyod sa amin, kailangan kong tulungan ng aking ina na buhayin ang pamilya namin. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Isinantabi ko na muna ang pagpasok sa college at nag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Swerte ko naman at nabigyan ako ng trabaho sa Dubai. Hindi ako naniniwala sa long-distance relationship. Kaya bago pa man may masaktan sa aming dalawa, ay nakipag-break na ako kay Cynthia. Masakit pero kailangan kong gawin para sa aming dalawa. Tama bang makipag-break ako para mabigyan namin ng isa't isa ng laya na magmahal ng iba? From Danny. Hero. Sa akin, parang mali. Kasi feeling ko kasi mahal na mahal niya yung babae. Sa sobrang pagmamahal niya, nag-sacrifice yun. Nagpakamartir na siya na, sige, iwan na muna kita tapos baka may mamit ka ibang lalaking mas... Parang sa kanya, hindi siya tiwala doon sa pagmamahal niya doon sa babae. Although mahal niya, dapat hindi naging ganun yung desisyon niya. Kasi mali yung pagsasakripisyo eh. Kasi hindi nila tinry muna bago niya gawin. Our third letter sender is from Melissa of Dagupan. Dear sis, akala ko ang first boyfriend ko na ang lalaking habang buhay ko nang makakasama. Uy. Ako lang pala nag-iisip ko. Ay.
Masaya ako kapag kasama ko si Baron at alam ko masaya rin siya nakasama ako. Pero pagkatapos ko siyang isama sa isang family event at nakilala niya ang mga kamag-anak ko, parang nag-iba na siya. Ay, bakit? Super close kasi ang family namin at siya. Galing siya sa broken family, hiwa-hiwalay na ang pamilya niya at single dad pa siya. Ay. Ito ang naging rason niya kung bakit nakipag-break siya sa akin. Di raw kami bagay. Hindi ko matanggap ang reason niyang ito pero nirespeto ko na lang. Paano ko ba siya mapapaniwala na kaya ko siyang mahalin kahit na ano pa ang nakaraan niya? Kahit hindi buong pamilya niya at higit sa lahat, kaya kong tanggapin ang anak niya. Sana po ay matulungan niyo ako dito. From Melissa. Eto na, anong may papayo niyo kay Melissa? Hero. Sa palagay mo, sa point of view, siya talaga nakipag-break? Yung ba talaga Na-insecure siguro siya. Kasi hindi ganun kasaya yung nakalakhan niyang pamilya. Tapos at the same time, feeling pa niya, siguro feeling niya failure siya kasi naging single dad siya. Tapos, yun nga, nakita pa niya Na perfect yung family. perfect yung buo, pamilya ng masaya, babae. close. Siguro ang dapat gawin ng babae, make him feel na accepted siya dun sa family niya. Kasi kung makikiramdam lang siya, tapos hahayaan niya yung ex-boyfriend niyang ganun, baka lumala pa lalo. Lalong mapapalayo yung loob niya dun sa ex-boyfriend niya. Ang ating next letter ay mula kay Carla from Bataan. Dear sis, magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Carla. Graduating na po ako ng nursing ngayong papasok na school year. Pero parang wala na akong gana magpatuloy sa pag-aaral sa labis na kalungkutan. Hindi ko maintindihan ng boyfriend ko. Nag-away lang kami last month. Nantanungin ko siya kung sino yung babae sa phone niya. Nagalit agad siya at nagkasagutan kami at ang huling sinabi niya sa akin, kung ayaw mo maniwala, break na tayo. Akala ko naman wala lang yun at okay na uli kami kinabukasan. Sa narinig kong story nila, hindi magka-level yung love nila sa isa't isa. Mas seryoso yung babae kaysa dun sa lalaki. At feeling ko meron talagang time before pa, mas nauna na parang feeling ko nagtatangka na talaga siya makapag-break. Pero hindi niya magawa. Hindi niya magawa. Hindi maka-timing. Ganun naman Ito yung ginawa niyang way. Oo nga. Mali Ito yun. kasi mga lalaki, pag ayaw na kasi, di makipaghiwalay na lang. Di ba pag ayaw mo, wag mo? Bakit ba Diba? kailangan maghintay Pag pa? ayaw mo na, sorry, I don't like you anymore. O di, bye-bye. At least di ka nun loko. Masakit, pero di ka nun loko. Career naman ang dahilan ng pakikipag-break sa ating letter sender na si Arnold ng Makati City. Go, Ate Janice. Dear sis, mahirap palang magmahal ng babaeng may ambisyon. Dati sabi ko, kapag magkakaroon ako ng girlfriend, dapat may pangarap para sa sarili at hindi lang nakaasa sa magiging asawa niya. Natupad yun ang maging girlfriend ko si Erica, call center agent sa gabi at law student sa umaga. After 2 years na yung mag-on at matapos siyang pumasa sa bar, nag-propose ako sa kanya. Pero tinanggihan niya sa dahilang marami pa siyang ibang plano sa buhay at hindi pa siya handa magpakasal. At dahil dito, nakipag-break siya sa akin. Mahal na mahal ko si Eric at gusto ko suportahan ang karir niya. Pero mukhang matatagalan bago siya maging handa para sa akin. Dapat ko ba siyang intayin? O dapat ko nang tanggapin na wala na siya sa buhay ko? Thank you from Arnold. Wait or Unahan natin ang boys. boys? Okay. Mag-wait o wag mag-wait? Siguro hintayin niya. Pwede siya maghintay kasi habang naghihintay siya, gumawa siya ng mga bagay na pwede niyang, pag nakita sila, pwede niyang maipagmalaki doon sa babae. Magtrabaho din siya. I-prove niya na hindi siya dapat iwan. Oo nga, magpursige din siya.